Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 6 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 6:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California. At ang oras siguro dyan ngayon ay mag-alas 9 na ata ng gabi. Ah, Nais ko po mag-vlog at wala akong makita kahapon na magandang topic. Ay ito na lang, pakiusap ni Soto, walang manggugulo. Yan na lang po ang topic ko ngayon. Nagbabala o nakikiusap o kung ano man yan, si SP Soto, Senate President Soto, na huwag maggulo. Ganun. Huwag maggulo. Ay, ayan na nga po eh. Parang naaaninag na ni Soto mayroong manggugulo at nagbigay na siya ng warning na walang manggugulo. Ayan po Ngayon ay talakayin po natin ito sa perspective po ng Biblia. Kasi kung tao lang kasi ang pagbasihan natin maaring mapalitan eh. Parang desisyon ng ng Supreme Court eh. Flip-flop, hindi ba? At saka kuminsan ay yung desisyon ng Supreme Court binasa ko kahapon yung mga comment ng mga magagaling na tao although na tama pero nawalan ng visa o nawalan ng saysay kasi hindi naharangan yung pagmamalabis ni Duterte, yung with impunity. Hindi kasi 8 years Hindi ba? 8 years bago naku po. Hindi ba? At dahil nga dyan, nawawala na ng tiwala ang mga tao sa Supreme Court. Hindi ba? Ay simple, ay sabi ko naman, ay tao lang kako yan eh. Tao lang ang Supreme Court eh. At nakasulat po sa Biblia, those who trust in princes, hindi ba? Ayan, para mga Supreme Court din yan eh. Kasi noon yung mga prinsipe po o mga hari mga kaharian noon. Those who trust in princes ay yung parang mawawalan saysay, mawawalang silbi. Trust in the Lord. Dapat trust in the Lord. At yan na nga bibigyan natin ito ng komentaryo o analyze, hindi ba? I-analyze natin ito. Gagamitin natin ang Biblia para hindi tayo malito. Katulad ng sinasabi ko, kung i-analyze mo yan at ang analysis mo lang ay yung mga samot-saring mga panukala ng tao, maliligaw ka Opo. Ako, nararanasan ko po yan dati, na kung nagsalita yung isa na magaling magsalita, madadala ka dun Kung magsalita na naman yung isa, madadala ka rin. Kasi nga, kung magsalita sila, talagang, yung salita nila parang sigurado Pero afterward, wala din. Ito po isishare ko lang po sa inyo 1 Corinthians 14 verse 33. Chapter 14 verse 33. For God is not a God of disorder, but of peace, as
in all the churches of the saints. Ayan po Kinuha ko ito kasi nga ang nakasulat ay God is not, pero parang is not a God, sabi niya Pero dapat hindi a God dito Kasi kung a God, marami. Pero okay na yan, translation nila yan Yan ang gusto nila For God is not a God of disorder, but of peace. Ayan po ibig sabihin nito, yung mga disorder na yan, o yung manggugulo na yan, galing sa demonyo yan. Kung manggugulo man sila, hindi ba? Kaya ko pinili ito. Ngayon, pero yung another translation na kabisado ko o gusto ko, for God is not the author of confusion, but of peace. Ayan po. God is not the author of confusion. Pero itong ginagawa ng mga DDS, kinukompuse lang nila Hindi ba? Kinukompuse nila ang sitwasyon para yung kaisipan ng tao ay makompuse. Hamak po hamak mo ang mainit na balita ngayon Yung baka manalo daw ang not to convene. Yan ang balita ngayon. Pagbukas ko ay sa butuhan ay magbubutuhan daw sila ang Senado, ang mga senador ay isasuggest ng mga senador na not to convene the impeachment trial. Isinulat ko dun that is not your right. Walang karapatan ang Senado na magbutuhan patungkol sa not to convene or to convene. Walang karapatan. Ang trabaho nila, your job is to convene immediate or at once, hindi ba? Iko-convene nyo yan. Yan ang trabaho nyo Ngayon, kung pagbubutuhan nyo, iko-convene nyo ba o hindi, ay para lang yan doon sa to open or not to open the second envelope nung impeachment trial ni Erap. At nakita ng mga tao doon, sumubra ang kapangyarihan ng mga senador. Nanalo po not to open, nanalo, nagbutuhan sila, pero napansin ng mga tao, bakit pa tayo mag-hearing kung hindi nyo papayagan bulat-latin yung mga record, hindi ba? Yun po At nakita ng mga tao, hindi yun ang karapatan ng Senado. Ang karapatan ng Senado is to convict or acquit. Yun lang. Pero yung not to open, nagwala ang mga tao, pumunta sa EDSA, kinalangpag na ang Hindi ba? Yung mga senador hindi nakauwi ng bahay. Yung mga bumuto ng not to open, kasi binarikadahan na ng mga tao. Nagalit ang mga tao Pati pulis, pati military, wala nang magawa kasi nga abrupt Hindi ba? Ganun po ang nangyari. Ngayon ito, baka gusto nilang ulitin, mas masahol ito kasi not to convene nasa konstitusyon po, ang Senado ay mag-convene. Hindi ba? Once na na-transmit na yung complaint, yung impeachment. Hindi ba? Bakit? Ito na nga, God is not the author of confusion, but of peace. Ayan po, Ngayon, ang nagkuan mga evil spirit po yan. Akala nila tama Akala nila tama. Pero babarahin natin sila. Gagamitin natin ang God is not the author of confusion. Pero sila, binibigyan nila ng ng confusion ang mga tao. Oo nga, bakit kung magbutuhan sila ngayon na ayaw nila na mag-convene? Wala nga sa karapatan nila yan. Wala.
Oh, okay. James chapter 3 verse 16. For where jealousy and selfish ambition exist, yung jealousy daw at saka selfish ambition exist, ay naandun, hindi ba? There will be disorder and every evil practice. There will be disorder if there is a selfish ambition at saka yung jealousy. Ayan po. Hindi po pwedeng mali ito. Hindi mali ito. Tama po ito. Bakit magkakagulo? Ay dahil nga dyan sa may jealousy at saka selfish ambition. Bakit magkakagulo? Ay hindi pwedeng mali ang Biblia kasi ang nagsulat nito ay bagamat si James ay inspired siya ng Holy Spirit. Inudyukan siya na magsulat ng ganyan. O kaya habang sinusulat niya yan, kontrolado siya ng Holy Spirit. Ay ang Holy Spirit naman Diyos din yan eh. Alam niya saan nanggagaling ang mga disorder. Hindi ba? Alam niya yan, sa selfish ambition kanya at saka sa mga jealousy. Ayan po. Totoo ba yan o hindi? Ay totoo yan kasi nga ay 2,000 years ago pa yan nakasulat hanggang ngayon. Sino ang lalaban diyan? Wala. Kasi nga ang Diyos ang gumawa sa atin. Alam niya ang kahinaan natin. Alam niya kung tayo'y ano ang ating takbo ng pag-iisip. Ayan po. Saan nanggagaling daw ang mga disorder? O yung mga wars, hindi ba? Mga disorder yan eh. Saan? Sa jealousy at saka sa selfish ambition. Ayan po, di ba? Okay. 2 Thessalonians 3:16. Now, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you, all of you. Yun po ang sinabi ni Pablo o ni Paul, hindi ba? Apostle Paul. Ito ay ginagamit ito kahit makasalubong mo lang yung tao Peace be with you, hindi ba? Bakit ginagamit yan? Nananalangin ka o humihiling ka sa Panginoon na yung kapayapaan ay nasa iyo o nasa atin o naandun. Nananalangin ka. Now, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you. The Lord be with all of you. Yung po nakasulat, Ngayon ay i-examine po natin ito si Robin Hood Padilla. Kasi siya nagsabi na kung mag-convene na ay buboto sila para hindi mag-convene. Ay saan po nanggagaling yan? Saan nanggagaling yung idea na yan? Ay sa demonyo po yan Hindi ba? Demonyo po yan. Bakit hindi ka mag-convene? Dahil nga ang sinabi niya, kahit na sunugin niyo ako. Sabi niya, hindi ba? Sunugin niyo ako. Mangangamoy do, 30 pa rin ako. Ay ayan po mga selfish ambition po yan mga ganyan. Kung maglingkod ka sa sambayan ng Pilipino, iiwasan mo na yung maglilingkod ka sa nagbihis sa'yo ng kapangyarihan o yung nagtatag sa'yo para maging senador. Alam ko yan, dinaya lang yung eleksyon. At may nabasa ako kahapon na parang yung TN Trio bubuksan na naman.
yung TN Trio ay ilalakad na naman nila yung pandaraya ng 2022 election na kung saan ay ito si Robin Hood Padilla ay number 1. Hindi ba? Oh. Oh, ganun nga. Oo. 2022 yun eh. Yung nilalakad ng TN Trio. Pero nung 2025, medyo tumahimik sila eh. Pero ang linaw po nung 2022 election, ang nagpadala ng boto sa Comelec server ay dyan na lang sa Metro Manila. Dyan sa Metro Manila na lang ang nagpadala ng boto doon sa Comelec server ay naka-wire o nakatap o locally connected o private yung computer. Ang ibig sabihin sa private, sa kanila. Hindi ba? Kaya nga private IP address eh. Saang private? Doon sa kanila. Na-identify nila na ang nagpadala ng boto ay 192.168.0.2. Ay ipakita mo yan doon sa mga IT expert ngayon, ay local yan, sabi nila. Kasi nga ganun yung number eh. Number 2 computer, doon sa Comelec. Yun ang nagpadala ng 97% ng boto dyan sa Metro Manila. At ito nga sinasabi ko parati, kaya ang vote counting machine natin ay mahal kasi nga sila ay public IP address. Dadaan kasi sila sa highway ng internet. Makikidaan sila sa internet. Kaya i-identify nila ang sarili nila na public IP address. Yun po ang ating vote counting machine. Ini-expect natin na ang magpadala ng boto ay mga public IP address. Ay bakit ang nagpadala ng boto ay iisang computer lang na private? Saang private? Private doon sa o locally connected doon sa Comelec server. Hanggang ngayon, hindi nila masagutan yan. Hindi ba? Nagpapaliwanag ako ng napakababa na paliwanag para maintindihan ng ordinaryong tao. Niloko lang nila yan. O ngayon, nung nanalo si Robin Hood Padilla, anong ginawa niya? Ay simple kung sino nagpanalo sa kanya, doon siya. Kaya sabi niya, kahit na sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte pa rin ako. Yan ang sabi niya. Kaya nga ito, manggugulo ito eh. Manggugulo, kunyari may karapatan sila. Hindi ba? Kunyari lang na may karapatan sila. Iko-confuse ka niyan tao eh. Kaya ang mga tao natatakot ngayon na, ay oo nga, ay kung pinagbutuhan nila. Hindi ba? Ay hindi po wala silang karapatan eh. Para lang yan doon sa second envelope nung impeachment trial ni Irap na nagbutuhan sila not to open or to open. Nanalo ang not to open. Kasi nga, mga bataan sila ni Irap eh. Pero nung bandang huli, umiiyak na sila nung nag-people power na, nung tumagilid na yung power ni Irap, hindi ba? Ayan nga si Pantelio Lacson dinasarmahan yan eh. Galing ng Malacanang, nakipag-meeting kay Irap. Kasi puro meeting na noon eh. Puro meeting eh. Pinatawag si Chief of National Police si Pantelio Lacson eh. Tandang-tanda ko yan kasi sinusubaybayan ko po yan eh. Galing siya ng Malacanang. Pumunta siya ng Krame kasi doon ang opisina niya eh. Pagsakay niya ng elevator dinisarmahan na siya eh. Pero magalang naman yung pulis na nagdisarma sa kanya. Sir, nagmeeting po ang ganun pala yan. Kung nagmeeting yung mga generals, nagmeeting sila, ang napagmeetingan nila, sir, sabi ay disarmahan ka na. Dinisarmahan yan. Wala siyang magawa. At doon ako bumilib naman kay
kay Pantelong Lacson. Oh, ay simple ay mas mataas pala yung desisyon ng mga, aywan ko kung ilang general yun. Nagdesisyon yung mga general na papalitan na siya o disarmahan na siya sa elevator ata. Oh. Ayun po, hindi ba? Kaya nga ang sinasabi ko po dito ay yung confusion, yung confusion, ang nagbibigay niyan ay yung may mga selfish ambition at saka mayroong mga jealousy. Kasi kung ikaw ay naglilingkod ka lang sa bayan, wala eh. Wala kang confusion eh. Hindi ba? O ito ngayon ang inilalagay nila Robin Hood Padilla. Yung confusion, hindi ba? Natatakot ang mga tao ay parang may karapatan nga sila na hindi mag-convene. Ay pero hindi po eh. Wala silang karapatan. Duty nila yan eh. Ngayon ay kung ayaw niya talagang handlean, adi mag-resign na lang siya. Hindi ba? Mag-resign siya. At yun nga ang yun nga ang hamon ni Pantelong Lacson kay Marcolita. Kung gusto mo kanya, ay maging abogado ka na lang ni Sara. Ay oo nga naman ay bakit maging senator judge ka tapos mag-abogado ka pa kay Sara? Ay di wala na sa order, hindi ba? Remember, God is not the God of disorder, but of peace. Yan po nakasulat eh. Hindi ba? Kaya lahat yan itong mga nanggugulo na ito o gustong manggulo o ginugulo yung kaisipan ng mga tao kasi nga akala nila sila ang authority. May limit po yung mga authority at basahin niyo yung mga guidelines kasi po yan ay noon pa isinulat yan eh. Panahon pa ng Romans yan eh. Papaano yung impeachment? Hindi ba? Papaano yan? Oh. Ay kaya nga isinulat yan ay napag-alaman nila na ito ang tama. Hindi ba? Oh. Kaya inilagay nila ang immediate, yung mag-convene, ay sabagay kahit wala namang immediate eh. Pag sinabi na mag-convene kayo, magko-convene kayo. Pero bakit inilagay ang immediate? Ay baka nga doon mga nakaraan na impeachment sa Amerika o saan yan, sa Romans, ay dinili-dili nila. Ganun lang po yan eh. At yun ang pinag-aaralan ng mga bumubuo ng konstitusyon. O, bakit sa konstitusyon ng Amerika ay isinulat na hiwalay ang state at saka ang religion? Bakit nila isinulat? Ay dahil nga napag-alaman nila eh. Napag-alaman nila na ganyan kay Kibuloy gusto na rin maging presidente. Ayan po eh, hindi ba? Si Kibuloy, dumikit kay pinasara nilang ABS-CBN ay parang na silang presidente o hari. Hindi ba? Kaya hiwalay yan, sabi nila. O kaya, hindi nyo ba napansin na sinabi ni Duterte noon na gusto niyang gumawa, hindi ba? Gusto niyang bumuo ng isang reliyon o kaya kulto, hindi ba? Ganun po eh. Kaya nga, alam ng mga nag-aaral ng Biblia yan. Alam yan. Kaya hiniwalay nila. Pero actually, ang hiwalay ay yung resources. Mga resources. Hindi maghihiwalay yan sa paggawa ng kabutihan. Kung kabutihan yan, magtutulong yan. Pero nga, yung resources, kasi nga, yung power ni Kibuloy, nadadagdagan, hindi ba? Nakipagpustahan siya kay Kwan eh. Sino ba yun? Na matatanggal ang ABS-CBN. Ayun na nga, hindi ba? Mga confusion po yan eh, na inilalatad nila
para yung mga tao madala nila. Kaya ako nga ay dito po ay kahit nahihirapan na ako, nagtsatsaga ako na ipaliwanag ng ipaliwanag yan. God is not the author of confusion, but is of peace. Hindi ba? Kaya lahat yan, yan sila Marcolita, palagay ko, babanat yan hindi ba? Babanat yan na huwag tayong mag-convene, ganyan. Pero makikita po ng tao yan. Ay, bakit hindi kayo mag-convene na trabaho nyo yan, hindi ba? Magtra-transform nga kayo into a quasi-judicial body. Temporarily, aalisan nyo yung pagkasenador nyo, magiging judge kayo o senator judge. Hindi ba? Bakit ayaw nyo? Ayan na nga. Kasi nga may jealousy at saka may selfish ambition. Hindi po pwede magkamali ang Biblia. Hindi pwede. Saan ba nag-aaway-away ang mga tao? Sabi nila, doon, ay dahil nga mayroon silang ambisyon mayroon silang gusto, hindi naman nila nakukuha, away na. Hindi ba? Ganun lang po yan. Hindi nila nakukuha kasi gagamitin nila sa panluloko lang o yung personal use. Hindi ba? Ganun Ganun ang nakasulat sa Biblia At kanina pala may nakita ako na video na yun si Leandro de Viste. Isa rin yan hindi ba? Nabubulol at nauutal. Ang description ko nga yung salita niya hindi nakakadaan sa lalamunan, dumadaan sa ilong. Kasi nga nakasulat din yan sa Biblia na the words cannot pass through their throat. Sa ilong na lang. Kasi nga kasinungalingan Baka bukas yun ang i-discuss ko. Si Leandro Livisti, nung tinatanong siya, hindi makasagot, hindi ba? Nabubulol, nauutal, at yung busis niya dumadaan sa ilong. Ayan po, i-discuss ko yan bukas siguro. Pero pansamantala ay hanggang dito na lang po muna at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.